Ano po ang nangyari, people po? May resulta na po ba? Ano pong nangyari sa people power? Alam nyo po, ako dito, nagtatapat ako sa inyo, no? Matagalan po itong laban na to. Iboboto ko po sa 2028 si Sara Duterte. Ngayon po, kung naiinip po tayo, wala po tayong magagawa dyan. Alam nga namang palabasin nyo yung tao, pilitin nyo, labas na kayo. Iba na po kasi ngayon eh. Ang sitwasyon po ngayon, marami na pong mga yung mga tao busy. Hindi po kayang katulad nung araw na bago pa lang yung people power. Siyempre, teka, Ansi Taborati. Good morning sir, watching from Alberta, Canada. Tita Hilario, totoo yan, hindi sa isang iglap, okay na. Matagalan laban. Yan. Matuto po tayo. Akala kasi natin, yung mga 1986, isang panawagan lang yun, nagpuntahan na. Matagal pong lumaban yung mga yun. Ang alam ko, from 1983, buhat doon namatay si Ninoy. Diyan po nagsimula yung malalaking rally. Nagsisimula pa lang po tayo. Kailan lang ba tayo nagkaroon ng rally? Di ba? Yung maisog. Kailan po nagsimula yan? Noon lang pong binanata na nila. Last year lang po nagsimula yan. Huwag po kayo mainip. Laban lang po ng laban. Pag may eleksyon, iboto natin yung ating mga gustong iboto. Huwag po yung dati na. Kasi wala pong kwenta yung paglaban natin kung iboboto pa rin natin yung mga sikat na kumampi naman kay BBM. Good morning, Sir Badong. Silent followers mo ko from Davao City. Tama po kayo, Sir Badong. Sa eleksyon na lang tayo bumawi. Hindi ko po sinabi na huwag kayong pumunta pag may nanawagan. Nananawagan nga ako eh. Kaya lang reality po yun. Reality po yun. No? Naroon naman kami kahapon. Marami po yun. No, yung mga biglaan po yun. Bakit po biglaan? Bakit walang plano? Nakita nyo naman walang mga stage. Wala po. Megapon lang. Tapos maya-maya meron nang dumating na speaker lang po. Hindi katulad nung setup yan. Iba po yung nakita natin na may paghandang rally. Yung mga paghanda po na rally na may mga ano pa. Ito po, mga biglaan po to. Pero kita nyo naman, ang dami nagpunta. Ibig sabihin, masasanay din po yung tao. No? Masasanay din po yung tao. Isa pa po, no? Ang dami ko po na nananawagan ng yung, Baste, asan na kayo? Sara Duterte, Tatay Digong, ba't hindi kayo magpunta sa KOJC? Alam po ninyo, pinoprotektahan po natin kung paano pong ayaw magpahuli nila nila kay Buloy, ni kay Buloy, no? Dapat po pinoprotektahan natin si Sara Duterte at si Tatay Digong. Naghanap lang ng chance yan na magkaroon sila ng chance para hulihin. Nakita niyo po? May mga hinuli na po kahapon, di ba? Ano po, bakit po hinuli? Obstruction of justice. Sa tingin nyo, dapat magpakita doon si ano? Sa tingin nyo, dapat magpakita si Tatay Digong at si BP Sara doon. Para saan? Para may chance sila, para hulihin at sabing obstruction of justice. Kayo naman. No? Maging mas wais po kayo. Yung may iba naman na nanawagan. Mayor Baste, ano ba? Wala ka bang gagawin? Nasa Davao to. Hindi po diktador. Hindi po sariling bansa yung Davao, no? Sakop pa rin po yan ng gobyerno ng Pilipinas, no? Hindi po porket sa Davao nagaganap, hahara-hara na po yung mayor doon. Hindi po sana naiintindihan nyo. Wala pong kapangyarihan yung mayor doon na salungatin yung warrant of arrest na inisyu ng korte. Katulad ng sinabi ko, hinahanapan lang ng butas siya. Yung mga Duterte, panay. Hindi nyo po ba naririnig? Wala po ba kayong kamalay-malay kung ano nagaganap ngayon? Lahat po ng ginagawa nila ngayon, direkta pong paghanap ng butas para po kay Duterte.
Di ba? Hindi niyo po alam ang dapat po ngayon pinoprotektahan natin yung mga Duterte, hindi po yung Duterte po ang target nila. Kung wala po kayong kaide-ideya, kaya nga humingi ng sorry si BP Sara eh. Dahil nadamay po lahat, mga kaibigan, mga supporter. Tapos sasabihin niyo pupunta ron para saan? Kayo naman, no? Yung mga panawagan na ganyan, alam ko po na yan ay dulot lang ng inyong ano, yung yung nangyayari, pero tayo pong mga nasa labas, hindi po pwedeng basta-basta basta-basta pupunta mga Duterte. Dapat protect na Duterte tayo ngayon, hindi tayo mga media ugali na rin nila parang si BBM na rin, ignore lang. Uy, no, ignore nila yung balita eh, no? Good morning, Kakolor TV. Tama si Bisdak sa sinasabi niya eh, na maging parehas kayo. Wala sa Davao ang kaaway, nasa West Philippine Sea. Araw-araw, halos araw-araw, binubuli ang Pinas. Calixto Golpo. Alam mo, Calixto, ganito yan, no? Ako, tatapatin na kita. Isa po sa pinaka-importanteng papel ng presidente ng Pilipinas, at siya lang po yung tanging may papel nito. Siya po yung chief architect ng ating international relations. Kung yung nagdaang Pangulo, wala tayong naging problema sa West Philippine Sea, na ang dating pangalan ay South China Sea. Ha? Wala tayong dating problema. Eh, bakit hindi mo sundan? Bakit hindi makipagkaibigan? Yun po yung problema eh. Yung China po, dati na po silang binubuli tayo nung panahon, hindi lang po tayo binuli nung panahon ni Pinoy. Tandaan nyo po, yung panahon na hindi tayo nakikipagkasundo sa China, yung nakikipagmatigasan tayo, doon po tayo nakuna ng teritoryo. Wala po nangyari dyan, di nila binabalita yan. Ginagawa nilang hero si Pinoy. Hindi po totoo yan. Nung panahon na ang daming naagaw sa ating teritoryo, panahon po ni Pinoy yun. Ano po ginawa ni Pinoy? Nakipagmatigasan tayo. Ang international relationship o diplomatikong relasyon ay hindi po yan nakukuha sa patapangan, paastahan sa media. Sino po yung nililibang natin, media? Na tayo nag-aastang ano? Hindi po ba? Sabi nga, at lahat naman naniniwala dito, pati yung gobyerno ngayon, hindi naman natin kaya yung China. Hindi naman po natin sinusuko. O bakit naman tayo susuko? Makipagkaibigan tayo. Yan po yun, kaya tayo may DFA. Di ba? Department of Foreign Affairs. Ang tungkulin ba ng Department of Foreign Affairs, makipagdigmaan? Kaya po yan, yung sinasabi nyo may problema tayo dun. Madali pong lutasin. Gusto ng China makipag-usap. Gusto rin natin makipag-usap. Eh di makipag-usap tayo. Tayo na mag-request. Pucha, tuwan-tuwa lang yung China niyan kasi battle of propaganda yan. Pag sinabi, magkaibigan na kami ng Pilipinas. Wala. Kayo naman. No? Kaya kasama po yan sa tinatawag nating kapalpakan ng gobyernong ito. Wala pong masama sa ginawa ni Pangulong Duterte na makipagkaibigan sa China. Friends to all, enemies to none. Sabi nila, itutuloy nila yan. Bakit? Di ba? Bakit hindi niya tinuloy? Yun, doon tayo nagkaroon ng problema eh. Nung umalis siya doon sa pangako niya, una nilang tinira yung mga Duterte. Minaliit nila yung mga Duterte. Sakit ng ulo ang nangyari sa inyo dahil lang sa kagustuhan ninyo na kapamilya nyo pa rin yung mamuno. Galit ako sa mga Marcos pero talagang hindi mapapali sa mga Marcos kahit anong rally hanggat walang AFP na susuporta. Alam nyo,
Yung AFP naman po, hindi naman po susuporta yan pag wala pong tao eh. Yung sila mamumuno. Kudita po tawag dun. Pag sila po namuno, kudita po tawag. Eh bakit naman sila, kung nanalo na sila, bakit, di ba ganito? Nag-alsa yung mga, mga AFP. Kudita po yun pag hindi sila sumuporta lang sa people power. Di ba? Iba po yung may may malawakang rally na, tapos kayo, naisipan nyo na umano na tayo, no? Yung kampihan natin yung tao. Eh yung sila mangunguna, sino kakampihan nila? Sila magpapasya na inaapi na? Kudita po yun. Ngayon, kung nagkudita na yung mga militar, bakit nila ibibigay pa yan sa civilian? Eh kami na nga namumuno. Iba po yung dahil malawak po. Alam nyo, ganun po talaga. Mahirap po talaga ngayon. Iba po ngayon eh. Kailangan mabuhay ng mga tao. Sabi nga ng isang viewer kanina, naghahanap buhay po yung mga tao para sa pamilya nila. Di ba? Hindi naman po yan. Isa pang factor, nakadalawang people power na po tayo eh. Wala rin po, naging mas worse pa eh. Wala rin po nangyari. Nung nakadalawang people power tayo, wala po, hindi rin naman po yumaman ng Pilipinas. Kaya at the back of their mind, ganyan na po yan, no? Yung sinasabi nila, paano pag natalo, paano? Ganun talaga. Kung naniniwala ka, ako naniniwala ako sa mga Duterte. Naniniwala, paano pag natalo Duterte? Ganun talaga. Minority. Yun talaga. Kaya nga, hindi lang ako sumusuporta dahil may chance na manalo. Kahit, wag naman po, knock on wood. Kung dumating po yung 2020, talagang po yung mga Duterte bilang oposisyon. Ganun po yun. Ganun po yun. Hindi po tayo. Susuporta tayo dyan. May nananawagan na lumabas. Nananawagan po tayo dahil sa mga panawagan na to. Pero hindi nyo po mapipilit yung mga tao eh. Alam po natin, supporter po lahat. Napakarami po na supporter ng Duterte. Pero sa ibang paraan po nila pinapakita yung pagsuporta nila. Nagta-tricycle, tatanungin mo, sino mas gusto mo? Yung mga nagtatanong, mga nagkakalye survey, sinong gusto mong pamuno? Duterte. Duterte. Pero ititigil ba nila yung pagta-tricycle nila dahil maka-Duterte sila? Hindi naman sila titigil sa kahanap buhay para sa mga anak nila eh. Dahil maka-Duterte sila, sumuporta sila sa Duterte. Ganun lang po yun. Mga expose ni ni Morales, no? Grabe pa. Ipinagda-drive niya pala si Torre noong araw, o ba? Papunta ng Quezon ba? Ikaw General Mahilig ka pala sa Quezon General. Huli ka. Si Morales, matindi rin mga expose, no? Huli si to. Mahilig ka pala sa Quezon ba? Sana umabot tayo. Abot po tayo. Konting pektos lang. Campaign period, purga ako sa sermon ng mga pare sa kasamaan ng Marcos. Pero ngayon, tikom ang mga bibig nila. I don't question my faith, pero nakaka-disappoint ang katahimikan nila. Correct. Ako, hindi ko po in-expect. Boss, pwede bang idulog sa korte ang pagpapadrag test sa mga namumuno? Wala naman po kasing batas eh. Kaya nga po dapat maipasa na yung batas ni Congressman Pulong na required sila every 6 months na mag-conduct ng yung drug